Si Madeline Villar Moratillo, mag-report muna. Ano, nasaan ba si Mads ngayon? Mads, nasaan ka? Sa Malacanang ka pa rin ba? Yes, nandito tayo ngayon sa labas ng Senado dito sa Pasay City kung saan inaabangan natin kung aarestuhin na nga ba itong si Senator Bato de la Rosa. Pero pagdating natin dito, sarado na yung mga gate dito sa Senate at hindi na nagpapapasok yung mga security. Kanina lang dumating dito si NBI Director Melvin Matibag. Hindi na siya nagpa-unlock ng interview sa media, pero sabi niya ay nagpunta raw siya dito para tignan yung sitwasyon. Tinatanong natin siya kanina kung nagpadala ba siya ng mga NBI agent dito para umaresto, para lang sana makakuha tayo ng soundbite sa kanya, pero hindi niya sinasagot yung lahat ng naging tanong ng media sa kanya. Pero pagdating niya sa gate, hindi rin siya pinapasok ng mga security guard. Narinig natin na may inilaradyo yung security, sinasabi doon sa radyo na nandito sa labas ng gate si NBI Director Matibag, pero wala pa raw kasing instruction na magpapasok, kung kaya hindi rin siya nakapasok sa compound ng Senado at bumalik na lang siya sa kanyang sasakyan. Dito sa labas ay may mga dumating na rin na mga pulis dito sa labas ng Senado, pero hindi pa natin malaman kung ano yung purpose ng pagpunta nila dito, kung ito ba ay para magbigay lamang ng security dito sa paligid, lalo na at may maraming kaganapan doon sa loob ng Senado. So yan ang pinakahuling sitwasyon mula dito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Chen Nelson. Pero Mads, yung mga tauhan ng NBI na nagtangkang humuli kay Senador Bato, nasa loob pa rin ng NBI? Nasa loob pa rin sila. Nasa loob sila ng Senado, ng gusali ng Senado. Hindi rin sila pinalalabas? Sa impormasyon natin, nandun pa sila sa loob. May mga sasakyan tayo dito sa labas ng gate ng Senate na yung ibang sakay nakita natin merong ID ng NBI. So baka hindi natin sigurado, pero baka kasamahan nila yung mga nasa loob. Si Attorney Matibag, NBI Director, ay bumalik rin muna sa kanyang sasakyan dahil hindi rin nga siya pinapasok dito sa gate ng Senado. Kasi ang sabi ng guard kanina, ang papapasukin lang nila kung sino yung pinapayagan, kung meron daw instruction. Kanina may dumating na sasakyan dito, may sakay na babae, kaya lang hindi kami pamilyar doon sa buka. Yun lang yung nakita namin na pinapasok. So hindi namin makumpirma kung yun ba ay staff ba ng senador o ano, pero siya lang yung pinayagan na makapasok. Ayun, Lucy, magantabay tayo, Mads, ano? Kung ano ang magiging kaganapan. Kasi sa loob ng Senado, nakikita namin ngayon sa video dito, ay naka-recess mukhang naka-standby din ng mga senador. Ang huli yata, Nelson, pinagpapaliwanag yung Sergeant at Arms. Kung anong dahilan, bakit pinapasok niya yung mga tauhan ng NBI. Mads, salamat. Teka lang, may reaction ba Malacanang? Wala pa. Naku, naghihintay nga rin tayo kanina actually sa Malacanang kung may bibigay sila na pahayag. Pero so far, ito tinitignan lang natin. Ito, may may inilabas na maikling sagot si Palace Press Officer Claire Castro patungkol sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang sabi niya lang, the Senate has decided its own leadership. So medyo matipid yung kanyang naging komento at wala pa siyang komento patungkol sa nakabantang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ayun. Pero ang Pangulong Bongbong kanina, teka lang, natakpan yung yung pagpunta ng Paraguayan president, di ba? Oo. Yung kauna-unahang presidente ng Paraguay na nagpunta rito sa Pilipinas. Ayun. Nagkaroon sila ng ilang mga kasunduan kagaya ng visa free na yung mga Pilipino at saka Paraguayan. Ganon. Pag tayo pumunta ng Paraguay, visa free na tayo at yung mga taga-Paraguay naman, visa free din sila dito sa Pilipinas. Simula na bukas yan? Hindi pa naman, hindi naman agad-agad. May mga may mga kailangan pa rin silang ayusin patungkol dyan. Baka magaya si Senador Bato papunta ng Paraguay bukas makasama ka din Nelson. Tignan ko na nga kanina kung ano ba yung mga magandang pasyalan doon Yun na nga. Anyway, Mad, salamat ha.